Praise the Lord. God bless you po sa lahat ng nagkaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen! Amen! At tayo po mga minamahal ay inanyayahan tumayo. Dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magbigay galang tayo sa salita ng Diyos na dalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Preacher Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, minamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang pagkataong galubos sa amin sa gabi ito, tinipon mo gabi ito si may sambahan. Salamat sa pagproteksyon mo sa amin, pinatim mo maluwalhati. Of course, the first prayer, beloved parents in the Lord. Thank you so much for the love and mercy and compassion, faithfulness to us, my dear Father, Lord. And with me, Lord, and everything without you, my God, please, so many mention of the brethren, I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, Lord. In Jesus' name, amen, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the rest of the Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And I will remember and cherish the blessed preaching and teaching beloved Honorable Pastor, Wes Almeida, and the beloved Son Pastor, Lina Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family and blessed Almeida children, at sa inyo po lahat, mga minamahal nga kabatiran, sa akong beloved co-preachers, workers, and of course, our beloved family, at sa lahat mga webcast viewers po natin, at sa lahat ng mga bisita po natin, nandito ngayon, sama-sama tayo nagpuri sa gabi ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sinong pinagpala sa gabi ito? Lahat tayo, of course, pinagpapala ng Panginoon. Dahil alam tayo ng ating malapay. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Mamaya, before I proceed, so talagang napakabait ng Diyos. Palagi tayong sinasamahan, naging matagumpay ang ating mga pagsagawa ng mga anniversary crusade. Nagdadala ang Panginoon ng maraming kaluluwa, nagbabautismo sila, may mga himala. So, little by little, malang Panginoon, nagliligtas ang Diyos ng maraming kaluluwa. Ginawaribahay pang iyang mga anak upang hinahanda po tayo dahil malapit ang mawalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Amen ba? Besides that, mga minamahal ay nag-ikot kami from here, Friday, going to Pinkawayan, North Cotabato. So, we travel almost mga 7 to 8 hours ang aming biyahe, mga minamahal. Magna 9 hours pa nga eh. Galing kami ito, nagating kami ito, hapon na. So, yun ang buhay natin sa Mindanao. Alam niyo naman, kasi ang Mindanao, puro kalsada, puro bundok. After sa gawain, magpala, Monday, talagang nag-proceed pa kami ng Drilla Santo City. Kaya may mga gawain din doon natin binisita sa dako ng mabuhay Jinsan, sa Baluan Jinsan po. May mga kunting inayos tayo, mga pagtuturo sa ating mga kapwa manggagawa doon. Hanggang sa umikot kami naman, from Jinsan, umikot kami Davao. Papunta naman kami ng Agusan del Sur. Doon naman, may dimaan kami sa station natin sa Prosperidad Awa. At sa habag ng Diyos ay naayos pa rin ang kunting conflict sa ating mga kapwa manggagawa. Yun ang trabaho ng nangunguna, mga minamahal. So, alam nyo, grabe ang Panginoon totoo ang Diyos natin pinaglingkuran. Kaya kung ordinaryo lang tayo na tao, hindi tayo sasamahan ng Diyos, hindi natin makaya. Sabihin mo, nagbiyahe kami para wala kaming tulog, wala pahinga. Monday, nagbiyahe kami pa Jinsan. Carmen Cotabato to Ordinal Santo City, almost mga 6 hours din po yon. Malayo ang biyahe. Dumating kami doon mga launa ng tanghali. So, natuwa ang mga kapatiran din sa mabuhay, Jinsan, mabuhay. So, nagkatuwaan na kunting mga aral, prayer, natutuwa sila. Pagkatapos naman ng mga pangailangan nila, nabili natin, yung mga sakyan, mga bilan ng battery, mga amplifier, tuwa sila. So, pagkagabi naman, mga after namin puri, mga 7 o'clock, pumunta naman kayo ng Baluan, del Santo City. Doon, nag-istorya kita sa ating mga kapwa manggagawa. Alam nyo, inabot kami ng 12 midnight.
Imagine 12 midnight. Tulog kami. Alas 12 na. Grabe. Unti, pahinga. Puri naman ng 2 oras. Biyahe ng Davao. Pati ng Davao, nag-meet natin itong beloved preacher, Win Ramos doon, pamilya. Lunchtime, so nag-proceed kami sa Agusan. Dumating kami sa Prosperidad, Agusan del Sur. Alas 11 na ng gabi. Naghintay natin mga kapamagawa doon sa chapel. Lumampas pa kami. Kaya tataka ako, bakit ang haba ng biyahe, nakita ko, Welcome Bayugan. So sabi ko, Brother Jonathan, layo na. Bumalik naman kami, halos ang biyahe naman ng 40 minutes. Nakabalik doon. Kaya nadagdagan, imbis 11 o'clock, naging alas 12 na. So nag-usap-usap kami doon, mga aral, kunti. Pagtuturo. At tinuro din ng ating beloved parents in the Lord. Alam niyo po, natapos kami nag-usap, alas 2 ng madaling araw. Grabe. Natulog kami sa Bayugan alas 2 a.m. in the morning. Pero ngayon, kahabagan ng Diyos. Grabe ang kalakasan na binibigyan ng Diyos sa atin. Inabol namin yung oras, nakarating kami. Mga minamahal ang buhay ng Kristiyano. Sabi ng beloved pastor, ang ating pahinga hindi sa lupa, ang ating pahinga sa langit na. Habang may buhay, may lakas tayo, may hininga, may magawa tayo na para sa kaliwalatian, sa gawain ng Diyos to visit our beloved brethren, to settle the problem, the bawat chaos problems sa mga churches. Ginagawa po natin yan dahil sabi ng Biblia sa in the last day, magkaroon tayo ng magsabisaya, magdinasigay. Comfort one another. Diba? Comfort one another. Teaching one another. Admonizing one another. One unto another. Magpalalahanan, magturuan, maturuan, maging mainit tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya because our God that we serve is a God of order. Palakpakan natin Diyos. Our God that we serve is the God of order. Diyos ng kaayusan. Palakpakan natin ang Diyos. Ang dating title sa Bible study ngayon, The God of Order. What does it mean that God is a God of order? Ano ibig sabihin ang Diyos natin ay Diyos ng may kaayusan? The Bible teaching that God is a God of order or indirect. We understand that God is a God of order through the negation of idea that He is associated with disorder. Ang ibig sabihin, ang Diyos natin ay Diyos ng may kaayusan sa pamamagitan ng mga negatibong mga idea sa bawat tao nga isinamahan ng magkaroon ng kaguluhan. Associated with disorder. Kaya ang Diyos natin ay, ang yung disorder na yan, that it turns to chaos, yung kaguluhan, ay tinatama natin sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi natin maiwasan sa bawat tao, sa bawat pamilya, sa bawat kompanya, sa bawat association, lahat. Sa church especially, hindi maiwasan yun magkaroon ng disorderly. Amen. Hindi po lahat ng tao pare-parehas isip. Hindi po lahat ng tao ay pare-parehas decision. Hindi po lahat ng mga kapatiran pare-parehas idea. Kaya magkakaroon ng itaw na disorderly. Kaya ginagawa natin, kaya ang Diyos natin is not a God of disorder, is not a God of chaos, is not a God of confusion. He's a God of order. Kaya ginagawa natin, gawa tayo ng paraan para yung mga negotiation, yung mga idea ay matama natin sa kahabagan ng ating Panginoon. Because our God that we serve is a God of order and is a God of peace. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Pakibasa. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, kabanata 14, ang talata ay 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Amen ba?
kundi ay ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. For God is not the God of disorder. Sa New Bible version is disorder. Sa King James is confusion. The same meaning. God is not the author of disorder. God is not the author of confusion, but of peace in all churches of the saints. Sa lahat ng iglesia ng Diyos, ay dapat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Amen ba? Amen ba? So bakit mayroong kaguluhan? May mga disorderly in the church, disorderly in the family, and every group, and even institution. Bakit mayroon? Kasi ang bawat tao ay mayroon silang negation, mga negatibong idea. Sa church naman, iba-iba, ganon din. Negative nga pag-iisip between his wife, his family, his brethren, puro negatibo. Bantayan po natin yung salitang negative. Amen ba? Yung salitang negative, pag mag-isip ka hindi maganda si yung kapwa, mag-isip ka hindi maganda si mong asawa, that is negative. Ang ibig sabihin ng negative, the author of negative thinking is Satan. But the author of positive thinking is God. Amen. Amen. Dapat be always positive. Ano man nakita mo sa lahat ng bagay, bawat kanto ng buhay niyo sa iyong pamilya, kahit sa iyong beloved wife, sa iyong beloved husband, huwag mo isipin, huwag ka mag-isip ng negatibo. Amen. Amen. Yung beloved wife ko, bakit parang hindi naganahan sa akin? Palagi nagsisilbon, parang may ginakawilihan na iba. So, mag-create ang demonyo, mag-create siya ng negative thoughts. Bantayan ko to. Amen. Amen. Bantayan ko to. Sino kayang tumatawag sa kanya? So, papasok yung ginatawag na jealousy. Jealousy. Ano yung jealousy? Silos. Amen. Silos. Pag hindi ka napansinin ng beloved mo, magkaroon ka ng envy. The Bible say, in James chapter 3, verse 19 o 16, pakibasa, beloved Bible reader, James chapter 3, verse 19, please follow this verse. Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 3, ang talata This says, 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Amen. Praise the Lord. nabasa nyo ba? Palapakan natin ang Diyos. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho. Ano yung paninibugho? Silos. Jealousy. Envy. At pagkampi-kampi, division sa ating puso, nag-iiba na. Ay doon mayroong kaguluhan. Mag-create ng kaguluhan. At lahat ng gawang masama, maisip mo na. Bantay. Bantay. Amen. Mag-example ko to kasi yung ating mga kapumanggawa doon sa Dinsan, Baluan. Sila lang pamilya sa church. Hindi sila nagkaintindihan. Yung papa, preacher, yung mga anak, tumutulong. Yun lang nga bagay. Hindi sila nagkaintindihan. Hindi sila nagkaintindihan. Nagkaroon sila ng division, kampi-kampi, hindi sila magkaintindihan. Yung anak, papa, yung husband ng kanyang anak, nagkaroon ng create ng gulo. Totoo talaga ang Biblia. For wherein being and strife is there is confusion and every evil work. Nagkaroon na ng silusan, hindi daw niya mahal. Sabi niya ng anak niya, hindi mahal ng papa ko yung anak ko, kuya. Tapos ng husband niya, ginagawa ko ng kuya paraan para i-greet yung papa ko. Hindi niya ko pinapansin. So marami na mga ano sila. Sabi naman ng papa, wala naman sa akin yon. So ganon. So ibig sabihin, nagkaroon ng kaguluhan. So naapektuhan ang church. Naapektuhan yung mga kapatiran. Mabuti naman mga kapatiran doon, glory to God. Yung sila'y batisod, lalo sila nagkaroon ng malasakit sa gawain na gusto lang maayos pasundo ang bawat manggagawa. Sabi niya, nahiya na tayo kay Kuya Datinini, napakalayong gagayandiro, pagod na pagod sila.
Binapuntahan pa tayo, binibisita nga, kaya naman rin lutasin ang problema, kayo magkasundo tayo, kayo magpamilya. Sabi ko, okay lang yan, beloved sister, kaya yan ang buhay ng mga nangunguna. Bata may every chaos, kaguluhan, hindi pag-intindihan, natural, obligasyon po na yan. To settle the disorderly. Okay, because the God of the serve is a God of order, not of confusion at kaguluhan. So, sa more conversation, paliwanag lahat na paliwanagay. Lastly, sabi ko pa, hindi pa kayo makinig sa aming sasabihin. Ginamit ko na aking authority bilang nanguna. So, nadalangin man ang pastor. Hindi pa kayo makinig sa aming mga advice, sa aming pagtuturo sa inyo. Ito, bahala, sasalutin kayo ng Diyos dito. Pero kung makinig kayo sa aming sasabihin para sa inyo, papapalain ka ng Diyos. Ano, makinig kayo? Hindi. Tumahimik sila lahat. Bigla silang tumayo. Kuya, makinig na kami. Sige, taas yung kamay. Magyakapan kayo. Magpatawaray. Magmahalan. Nag-iyakan sila, nagyakapan sila, nagpasensyanay sila. So, kung itaas yung kamay, we will pray. So, dalayan mo lang, Pastor, praise the Lord, with the God of peace and order ay papasok sa puso niya. Kaya namin, nagkaiyakan, nagkapuspusan, hanggang pauwi. Happy tayong pag-uwi. Kahit wala tayong tulog, pagod, but we still happy. Tuwang-tuwa tayo dahil bagid naging matagumpay ang gawa ng ating Panginoon. Hindi nagmatagumpay ang gawa ng kaaway. So nawala yung envy, nawala yung strife, nawala yung confusion, nawala yung disorderly, nagkaroon ng peace because our God we serve is a peace God. A peaceful God. Diyos siya nga payapa, Diyos na pag-ibig, Diyos na may kaayusan, kaya umalis kami ng mapayapa. So sa kahabagan ng Diyos, inayos ng Panginoon ang gawain ng ating Panginoon. Pagdating naman sa Gusan, sila na mag-asawa. Grabe, inabot kami ng 2 o'clock in the morning. Ganon din. Dami paliwanag, ayaw talaga ng mister. Kasi puro hinala sa asawa niya. Nagsisilos. Bantayan niyo yung silos, yung jealousy. Amen. Yung bilabi yan, nagbababay lang sa mga kapwa magagawa. Nagbababay lang. Sabi, nagbabay-babay ka pa. Yun ang bantayan. Amen. O, sino yung natitik sa'yo? Bakit nagbabay-babay ka? Yun, bantahan nyo, yung negative thoughts, negative thinking, gawa ng kaaway. Sabi ko, lahat naman tayo ng mga manggagawa, siyempre, sabi nga sa Biblia ang Iglesia ni Cristo nga, great with the holy kiss nga Amen? Amen? Great with the holy kiss. I-greet mo nga, batiin mo na ng halik banal nga halik siguro kung maghalikan pa yung asawa mo, yung manggagawa na kung naghalikan pa. Amen. Layo na pakalayo. Babay lang. Sa kabiyang dalin. Masama na yung isip mo. Lalo siguro kung sundin natin yung sinasabi ng Biblia, greet every one of you with a holy kiss. Lalo yon. Amen? Amen. So, kahit maghalikan pa kayo with holy kiss, magkamustahan, anong gagawin nyo, mag-uusap kayo, basta hindi ka mag-isip ng masama, mga hindi naging masama. Ang lahat ng bagay nakita masama, gawin mabuti. Walang masama doon, mabuti ang lalabas. Sa'yo yung pag-iisip yan. Kung ang gawin mo ang mabuti, gawin masama, sa'yo lang yun po yun. That is your negative idea. Pero ang masama, gawin mabuti, that is positive. Walang problema. Walang problema. Kaya mga taong mga formal, mga taong mga lovely, mag-greet sila, mag-hug pa mag-hug pa. Yan, greetings yun, mag-hug. Isipin, pag-greet nilang heartily, nag-hug pa So, huwag mo bigyan ng masama yan. Dahil we are sisterly and brotherly love, ang sabi ng Biblia. Sa'yo, babay lang, masama na, lalo siguro nag-hug. So, maminal, itong bantayan natin, aral sa lahat ng bagay ng Kristiyano, pumapasok namin naman ang negative sa isipan ng tao, silos, jealousy, kaguluhan. Kaya sa Biblia, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Lahat gagawa ka na ng masamang pag-iisip. Ay naawa kami.
Parehas na sila payat, may sakit yung asawa. Bakit? Yung brother, namumuti na. Putla na. Bakit? Hindi na sila makaisip, hindi na sila makakain ng maayos, hindi na makapagtrabaho maayos kasi puro sila nagbabantayan. Tingnan mo yung gawa ng kaaway. At associated with chaos. Anong chaos? Away. Kaguluhan. Ang Diyos natin, ayaw niya ng kaguluhan. Gusto ng Diyos, nagbahalan tayo, nagintindihanan tayo, nagtulungan tayo, nagmahalan tayo, nagunawaan tayo, nagpatawaran tayo, because our God that we serve is a God of order and is a God of peace. He's a God of love. Hindi po confusion, kaguluhan at chaos. Away. Di man ka maka-amen. Nag-away ba kayo sa inyong bahay? Nag-iinggitan ba kayo? Sino nag-iinggitan sa bahay? Sino nag-aaway sa bahay? Sagot. Sino yun? Lakas ng, hallelujah! Bantayan nyo to. Pag makaramdam ka na sa iyong kapwa, imong anak, imong asawa o husband, nagkakaroon ka na ng pag-iisip na evil work, pag-iisip na masama. Ang nagkaroon ka na ng silos, samang loob sa iyong kapwa, gawa ng kaawayan. Gawa ng kaaway. Because Satan came to us just to destroy our life, destroy our relationship, destroy our faith, destroy our mainit na paglingkod sa Diyos. Destroy, wasakin niya. To kill us, patayin tayo ni Satanas. To steal our salvation, to steal our faith, to steal our good relationship. Palitan niya ng envy, strife, kaguluhan at confusion. Kaya gusto niyang wasakin ang buhay ng tao. He's a destroyer, killer, murderer. Si Diyos, temper, lahat gawin niya. But our God that we serve, He came to this earth just to give you life. And life, you have it more abundantly. Tagaan tayo ng buhay, payapang buhay, masaganang buhay. Kaya maramdaman nyo, magulo ng buhay nyo, hindi na gawa ng Diyos yan. Gawa ng kaaway. He wants to destroy us, to kill our faith, to kill our joy, destroy us. Tandaan nyo po, mga minamahal. Sabi nyo, hindi po marito ang magnanakaw. The thief cometh not but for to steal. Magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahang buhay nito. The Lord give us life and more it abundantly. Napakabait ng Diyos. Ang magnanakaw yung si Satanas. Now, the thief cometh but for to steal, to kill and to destroy. I am come not that they might have life, and that they might have it more abundant. Ang buhay na masagana, payapa. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So sa kabahagan, after a long conversation, pagpaliwanag, grabe, naubos namin yung isang kawaling adobong manok na Bisaya. Naubos namin yung Bisayang manok na tinulang na may papaya. Then the long story. From 11 o'clock, natapos kami 2 a.m. in the morning. Pero okay lang. Masaya tayo, maligaya tayo dahil naayos natin ang ating kapwa manggagawa. Alang-alang, sabi ko, alang-alang sa gawain ng Diyos, magmahalan kayo. Kung saka kayo naging ugod-ugod na, naging matanda na kayo, yung anak yung mga malalaki na, saka pa kayo ng sinusan. Dapat noon pa, nung binata pa kayo. Hindi mo yung gawa ng kaaway. You seen the work of the devil. Kung saka na matanda na, mahina na, mga anak malalaki na, saka pa nagsilusan.
Dapat doon pa na masisigla pa kayo, mga pogi, gwapa pa kayo, nagsilosa. Mga sabi ko, mga pangit na kayo. Wala na kayo mga ngipin. Wala na, saka pa kayo nagsisilosan. Maglakad kayo, parang galon-galon na. Magsilosan. Dapat doon pa nung matibuno pa yung mga gwapo pa kayo, mga gwapa. Sa nagsilosan, may dahilan, kay pogi ka, gwapa ka pa. Ngayon wala na eh. Yung katawan nyo, butot balad na lang. Sino ba magagusto sa inyo? Alam mo, paano yan? Simo, hindi nyo nakita yung gawa ni Satanas? Gawa ng kaaway? Kaya dapat mamuhay kayong payapa. Dapat mamuhay kayong maligaya. Alang-alang sa gawain ng ating malapay noon. Magtulungan kayo, magmahalan kayo, alang-alang sa gawain ng Diyos. For the service of the work, for the ministry, at para for the care, for the sheep. Ngayon pa kayo magaganon. So, umasakin kayo ni Satanas. Sabi ko, pag hindi kayo huminto, puputulin mo yan, Brad. Baka pupuksain ka na. Iwarningan ko na sila. Pag hindi hintuin yan, hindi ka pwede. Sabi, maraming preacher. Sabi ko, ikaw, tanungin kita. Ano kang klaseng preacher? Sagutin mo ako, ano kang klaseng preacher? Preacher ka ba ng Diyos o preacher ka ng kaaway? Ganoon ako magsalita. Iniiba niya. Huwag ka mong ibang istorya. Sagutin mo ako, ano ka ba? Preacher ka ng Diyos o preacher ka ng kaaway? Biglang tumahimik. Namumutla na, puting-puti na. Sabi ko pa, hindi mo pigilin yan, Brad. Kulang ka sa puri, kulang ka sa iyak sa Panginoon, kulang ka sa agonizing. Kulang ka sa lahat. Wala kang Holy Spirit. Kaya kung may Holy Spirit ka sa puso, mamunga ang banal ng Espiritu ng pag-ibig. Mahalin mo ang iyong asawa. Mahal na mahal mong asawa because the fruit of the Spirit, love first love sa puso mo. Kahit ano nakita mo sa asawa, mahalin mo siya because God is love. The first fruit of the Spirit is love. So pag may love ka sa mong kapwa, mayroon kang peace. Pero pag wala kang love sa mong kapwa, wala kang peace. Magulo isipan mo, kaya isip mo, masama. Wala kang joy, wala kang kagalakan. Kaya kung may pag-ibig sa puso, ang first fruit of the Spirit, nasa puso mo na, sunod-sunod na, the peace, the joy, gladness, temperance, meekness, goodness, long-suffering, faith, it follows. Pero yung first fruit of the Spirit sa puso mo, wala kang pag-ibig. Sabi ko, okay yan, puro tayo standard. Hindi naman tayo lumalabas sa standard ng church. Pero kung sa standard ka, pero mayroon ka sanang pag-ibig. Ang approach mo ay pag-ibig, pagmamahal. Para lalong masunod mo yung standard ng church. Puro ka ng standard. Ikaw wala ka sa standard, wala kang pag-ibig. Useless ang pagsagawa mo ng policy. Because you are not walking in love. Hindi ka lumalakad sa pag-ibig. Dapat unahin mo, lalakad ka sa pag-ibig. Because love conquers all. Palakpakan po natin ang ating malapag. Amen ba? Tingnan mo ang Diyos ng kaayusan. Brother Ricky, nag-testify kanina eh. Di ba? God is order. Sabi niya, parang na-depress siya dahil yung kasama, hindi sa kuna na nilipad na siya eh. Pero ang Panginoon, napakabait. Sabi niya kanina, hindi siya natuloy, dahil bagyo, wala na siya matulugan doon. Ano nangyari? Nagkapag-testify pa siya. Diba? Tingnan mo yung tingnan mo yung span ng Panginoon. God is the God of order. Hindi siya napaalis. Ngayon, na-standby siya, nakapagsyamba, nakatestify. Ngayon, may nakontak siya, kuna naman siya ng matulugan. Plastado! That is, nakita natin that the God that we serve is a God of order. Tayo lang kasi na tao, masyado tayong apurado. Amen. Barabang sa baksidor, barabarabay tayo. Gusto natin, baksakan yung laban natin. Maya, tayo patuloy na bagsak. Palakpakan na data. Make it slowly. Susunod tayo sa span ng ating Panginoon. Sa interval ba? Kaya ang Panginoon, ang nilikha niyang langit at yuta, yung sequence ng Panginoon, systematic. Amen ba? Una, ginawa ng Diyos yung langit at lupa. Amen. Nakita niya na parang malungkot sa Eden. Lumika siya ng tao.
Lumika siya ng mga kahoy, lumika ng prutas, lumika ng hayop, naging maligaya. Makita niya, para madilim. Lumika siya ng buwan, lumika siya ng araw, mainit, lumika siya ng ulan, lumika ng dagat, ilog, linagyan niya ng mga isda, lagyan na lahat. Tingnan mo, yung the span of sequences na ginawa ng Diyos, nagpapakita na the God that we serve is a God of order. Tandaan nyo na palagi, huwag kayong maging baraba-raba. Jump ito conclusion, mag-decide agad, mag-judge agad tayo, mag-asala tayo. Titingnan natin. You must wait patiently seeking for glory. Hintayin mo ng mapailubon. Wait patiently seeking for glory, immortality, eternal life. Dahan-dahan lang. Hintayin mo na may pagtitiis. Wait patiently, seeking for blessing, for glory, for eternal life. Yung naghanap ng kalwaltian, naghanap ng pagpapala, naghanap ng kaligtasan, you must wait patiently. Maghintay ka ng matiisin. May pagtitiis, may pagpapasensya. Dahil ang Diyos natin, step by step, siya magpapala. Moving forward, higher and higher. Because the God that we serve is not a God of disorder, God of confusion, but is a God of order. He's a God of peace. So, sa unahan, parang wala ka nakita, pero patuloy lang. Sa dulo, in the end, makita mo, sa finishing line, doon ka palang bigyan ng regalo, reward, diploma, medalya. Patuloy lang. Palagpagan po natin ang ating malapay. Everybody say, praise the Lord! Tingnan niyo po ang Diyos natin. Sa bawat pamilya, sa bawat institusyon, sa bawat kompanya, sa bawat grupo, sa bawat bahay, sa church. Natural yan. May mga disorderly. May mga confusion. Sa bawat mag-asawa, hindi may iwasan. May mga argumento, may mga hindi magkaintindihan. That is nature. Being human. Dahil tao tayo, buhay tayo. Mas stop lang yung kaguluhan pagpatay na tayo. Habang buhay tayo, hindi mawala. Pero alam naman natin, ang Diyos natin pinaglingkuran is not a God of disorder, is not a God of confusion, but is a God of peace, is a God of order. Ang Diyos payapa, inaayos ang lahat ng kaguluhan, inaayos ang lahat ng mga away, inaayos ang bawat mga mali ng argumento masama. Kaya ang Diyos natin payapa. Gusto ng Diyos ang ating puso puno ng kapayapaan, puno ng pagpapatawad, puno ng kagalakan, puno ng pagpasensya, puno ng pagpatan. Mawala yung silos, mawala yung jealousy, mawala yung mga strife, mawala lahat. Maging payapa tayo. Mananahan palagi sa puso natin ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Kaya ang Diyos natin, He's a God of peace na itong Diyos. Singgit, hallelujah. Awitan po natin ang Diyos, mga minamahal. Sa amumahal nga bisita, napakaswerte nyo dito kayo sa gabi. Alam ko, the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, ang nadala sa inyo dito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Magkaroon kayo ng kaligtasan. Magkaroon kayo ng abundansyang buhay. Mahal kayo ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, Yes, hallelujah. my help in times of need. Salamat, Lord. You are the hope Taas yung kamay, puri natin Diyos. Invite the Lord, presence of God to touch our heart tonight. brings me to Because the God of peace will dwell in our heart. The God of order will dwell in our heart. Not confusion and chaos. Hallelujah. Yeah. So with all my heart, worship and unto you Hallelujah. I sing. Sing it. Hallelujah.
For you alone deserve all glory. For you alone Deserve all praise. for praise. Father, We love you. Adore you. Sing it, Your face. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, purihin ka malapay mo. Reserve praise for you, Itaas yung kamay. Ibayo ang kamot. Dayon ng Ginoo. Magsisi, maginulsol, o mamadama tayong presensya. The God of peace will enter sa heart. The God of order will enter sa heart. Jesus. Singgit po. Salamat po. Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Say joy in your sing Karapat dapat. Jesus. Nagaway ka dapat dapat. Dapat dapat ka. Dapat dapat. Halaya na pagsamba.
Singgit. tanging hanggarin Jesus. na ikaw ay sambahin. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Sumigaw ng malakas na hallelujah. Abutin natin ang puso ng Diyos. The God of peace, the God of order, who wants to dwell in our heart tonight, to remove strife and envy in our heart, to remove chaos in our life, in our family. Hallelujah. Pariin natin ang Diyos ng kapayapaan, kayusan, hindi kaguluhan. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan sa amin. Habang nadaman yung presensya, habang nadadaman yung pang presensya, patuloy niyo mga minamahal. Habang pinapatanggap po ang ating mahal ng mga bisita, malamin mga bisita sa gabi ito, napakaswerte niyo. Ipanalanginan ka mo sa itong Ginoo. Balo kami ang Ginoo nagdala sa iyo diri, hindi niyong kugalingon. Aron mahimo ka mo anak na tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan kamaturan. Samtanggap yung iyong mata, nakabayo yung kamot, sunod ka mo sa kong pangamuyo. Sabat-sabat ka sa kong pangamuyo. Lito ka kini, kinasingkas. Sulti mo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, salamat sa imong kaayo, gugma alang sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, pasayluwa ako sa tanan nga ako nahimo nga sala. Sukad ako bata pahanton kining oras. Ginoong Jesus, gidawat ko ikaw, akong personal nga mangluluwas Diyos og hari sa akong kinabuhi. Luwas sa akong Ginoo pati tibuok kong banay. Sa ngalan ni Jesus ang gidawat. Amen. So nadalangin ng beloved parents, Lord, isulat nilang ngalan sa aklat ng buhay. Patawarin mo sila, gawin mo silang tunay mo anak sa kasasalita at sa gawa at sa katotohanan, Lord. Save them, Lord, as only loved ones, my God, right now. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, may 4 na reglibong kaligtasan, 4 na reglamentong kaluwasan. Pagtuo una, ikadua, paginolsol. Naginolsol na ka mo at mituo. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Tustob ka sa tubig, araw mapasaylo yung sala. Ang yung sala, mabilin sa tubig. Kay tanang nga tao ng kasala, nagkamsan sa imaya sa Diyos. So kung hindi ka mapatawad, ang suhol si mo sala, kamatayon sa impyerno. Apan kung magbinulsol ka, dawat mo si Kristo, pabautismo ka, ingon sa Biblia, ang regalo sa Diyos kanimo si Kristo, kinabuhing walay katapusan. So pang-apat, maabli ang langit, magsulod sa kasingkasay mo ang balang Espiritu. Mapuyo siya kay sa Diyos ng Espiritu. Mabati yung presensya, buhila ka, grabing kalipay. Yan po ang baptism of the Holy Spirit. So, mabautismo kayo, may tubig dyan, balik-balik simba, padayon, aron kayo pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Mga kunya, mga pagamusti, bautismo kamo. Sibayo kamot, mga muyo tatanan, sa tanan ta mga problema, lahat ng problema natin, mga pangailangan, sabihin natin sa Diyos. Hallelujah! So that the God of peace and God of order will enter our heart tonight to solve our problem, to heal our sicknesses, and give us peace, joy, and gladness, Lord. Dakilang Diyos sa mga sa Panginoon sa orat nga lang, aming beloved parents, Lord, sa gabing ito. Ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, Lord. Nakikita mo ang bawat puso ng anak mo, Lord, sa gabi ito. Kung sila po'y nagsisisi ng tos puso, humingi ng tulong habang atawa siya. Abutin mo sila at kahabagan mo sila, Lord. Because I know the God that's the God of order and God of peace, Panginoon. The God of all blessing. The God that healed us, Lord. The God to solve our problem. Kayusan ka, Lord. Papalain mo kami sa gabi ito. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Habang nakataas ang kamay, isang-isang yung kamay, ipatong si ulo. Lahat tayo mag-rebuke with all power eternity. Upo na kilang Diyos sa babang kapangyarihan mo sa kalagitnaan. So dalangin mga pastor minsan ng paulit. Panginoon malamit children, panglangin na tanang kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, demons, and permit the sickness and diseases. Cast out, palit sila tayo. The might of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right now, problem is vices, blessed, chilling, financially, physically. Remove them, and doubts, problem, poverty in their heart. Bless them right now, my God. In Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, Pastor Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat tayo tumayo, manindog kita ang suon ko. Ibayo ang kamot,
Duha kamot ni bayaw, lukso kita, dulo ka bisis, kusog ngayo, singgit. Hello, Pastor! Hello, Pastor! Hello, Pastor! Amen. Titingnan nyo sa ating TV screen. No? Fasting po natin, this coming Sunday. Mamala natin Holy Supper na. So, tanan yung mga ginagamit sa gawain ng Diyos. Alam niyo naman yan. Sa mga webcast, sa choir, instrumentalists, preachers, lahat po tayo magpasting. Kami po, bukas na kami magpasting aming grupo. Loobin, tabang sa ating malapanginoon, no? Eh, wala kami makahabol during dito ng their fasting Martes o Miyerkules. So, obligasyon na to na, mga minamahal, buhaton ta na, aron kita ipagpalain ng ating malapanginoon. So, manindog tatanan, may suon ko sa ating closing prayer. Tas yung kamay, mga minamahal. Ayaw pa, may dugtong pa. Fasting, Holy Supper sa Sunday, this coming Sunday, then may choral, may marsyot, ang single square, may 7 p.m. practice po. Ugma ni, ugma? Ugma ni? Ha? Ugma. Ugma. Ugma ning practice ng choral, may marsyot, ang single square, 7 p.m. Kasi po, mag-celebrate tayo mag-commemorate tayo ng birthday natin beloved Stan Pastor. The same time, ay atong Holy Supper. Maminal. So, taas yung kamay, itong beloved. Nanda si Brother Dante, makapayag o wala? Ikaw na lang, Greg. Brother Greg, ikaw man din nakasulat. Pasensya na, Brother Dante. Ay, sige. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya ni Binyas. Minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal at Jesus, sa pangunang dalangin na aming beloved parents in the Lord. Mahal at Pinoon, maraming salamat sa matagumpay na natapos yung panalagawain. Maraming salamat, mahal at Pinoon, simula umpisang sa pagtapos, hanggang sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong matamis na presensya na binuhos mo sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, sa iyong banal na salita na amin napakinggan sa gabing ito, na ito po'y nabigay sa amin ng kalakasan. Ito po'y nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Mahal ang Panginoon, maging sa aming temporary na paghihiwalay, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Yes. Ilayo kami sa kapahamakan, para tingin mo po kami sa aming kanya-kanyang tahanan na malawalhati. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Maglamanuhi kita manamahal. We love the Lord, just love sure ating lingkuranan. Mga minamahal, maginahinay na ta, bigay sa ating mga pledges. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Palingkuranan. Yes, I love you, pledges, love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen.